nga, yung tagapamahala o binigyan ng pagkakataon na mamahala o mga siwa, meron tayong mga bagay na kinakailangan tignan. At patuloy na nagpapaalala sa atin kung paano natin dapat gawin yung ating mga bagay na ikinomit natin, lalo na kung ito yung mga kinomit natin sa Panginoon. Sa kagaya natin, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi nga lang po tayo pari-parihas, yung binigay na kakayanan sa atin ng Panginoon, kung paano natin ito gamitin. Sabi nga, doon sa salita ng Diyos, mayroong iba't ibang mga gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yung bawat gift na ibinigay sa atin, yun yung mga inaasahan na ipaglilingkod natin. Sabi nga rito, ano nga ba yung steward? Sabi niya, steward, a man who manages another property. Kung tayo namamasukan sa labas, tayo yung pinagkatiwalaan ng ating boss na magpalakad o mga siwa o mga laga sa property niya. So ano ba yung inaasahan ng ating boss? Kung paano natin pangangasiwaan yung property niya na pinagkatiwala niya sa atin. Kung tayo nagtatrabaho sa labas, dapat tayo ay maging matapat, di po ba? Dapat marunong tayong sumunod sa instruction ng may-ari doon sa mga pinag-uutos niya sa atin. At higit sa lahat, pinapalalahanan tayo mula sa salita ng Diyos na ito'y kagamit-gamit. Talagang ito yung dapat nating gawin bilang mga katiwala. Sabi nga sa Colossians 3:23, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. So tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, naglilingkod po tayo, hindi po ba? Ano ang inaasahan po sa atin ng ating Panginoon? Sabi nga rito, kinakailangan buong puso nating ginagawa. So kung buong puso nating ginagawa ito, masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo masaya, hindi buong puso, hindi natin magagawa yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Marahil, sabihin natin, saka na lang, hindi ko kaya ngayon, nahihiya ako. Pero ang Panginoon, binigyan niya tayo ng trabaho na kinakailangan nating gampanan. Kasi mahalaga yun eh. Ganon din kung tayo nagtatrabaho sa labas. Kailangan gawin natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Kaya nga sabi rito, anuman ang inyong ginagawa. So may iba't iba tayong mga trabaho, di po ba? Ang ilan ay nangangaral ng salita ng Diyos. So dapat gawin ng nangangaral ng salita ng Diyos na ipahayag ang salita ng Diyos. Ngayon, tignan natin yung ating mga sarili. Saan po ba tayo nandoon? Kung hindi tayo nangangaral ng salita ng Diyos, ano yung ipinaglilingkod natin sa Panginoon? Sabi niya, gawan ninyo ng magaan sa inyong kalooban, anuman ang inyong mga ginagawa. So dapat ano tayo? Dapat pala tayo ay inspired parati sa ating mga ginagawa. Kasi ang nagtutulak sa atin para gawin natin ito, hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Sabi niya, ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. So wala namang madaling trabaho, di po ba? Kahit ngayon tayo kumain, mahirap din. Minsan naptitinik tayo, minsan tayo ay napapasok. Pero ang sinasabi rito, kinakailangan may kasiyahan tayo. Nagagawa natin yung mga dapat nating gawin. Ano man yung kinumit natin sa Panginoon. So nire-remind nila tayo mula sa salita ng Diyos. Kasi binigyan niya tayo ng kaloob. Binigyan niya tayo ng special gift na dapat natin ipaglingkod sa Panginoon. Naniniwala ko ng bawat isa sa atin, mayroong binigay ng Panginoon sa atin. Yung iba, hindi lang isa. More than pa. Pero paano natin gagamitin ito? Sabi niya rito, bilang mabubuting katiwala na iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangian tinanggap ng bawat isa. Ngayon, tingnan natin yung ating ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga rito, ikaw ba'y tagapangaral? So siguro ang ating pastor ay tinutukoy dito. O yung mga nagsasalita sa harap, ano po? Yung mga binigyan ng pagkakataon na mag-witness. Tayong lahat ay witness, di ho ba? Ang sabi niya rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos kung ikaw ay tagapangaral. So gawin mo yung trabaho mo. Ikaw ba'y tagapaglingkod? So papasok tayong lahat ngayon dito. Lahat tayo ay lingkod ng Panginoon.
Ano man ang inyong ginagawa mo ito para sa Panginoon. So, ang sabi niya rito, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. So, yung binigay sa atin na kalakasan, yung binigay sa atin na karunungan o kaalaman, hinihiling niya na gamitin natin para sa Panginoon. So, binigyan niya tayo ng malakas na pangatawan. Malusog tayo. Gawin natin yung trabaho natin, anuman yung ginagawa natin. So, sabi rito, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, yung mga ginagawa pala natin, kung ginagawa ng maayos, kung ginagawa natin ito ng bukal sa ating kalooban, maganda yung nagiging resulta. So, sino ngayon ang nabibigyan ng kapurihan? Kilala tayo, di po ba? Christian yan. So, dapat bilang Kristiyano, gamitin natin o gawin natin yung gusto ng Panginoon kung paano tayo dapat maglingkod. At sandali, wala naman akong alam na katangian para may paglingkod. Pero hindi. Kasi sabi ng Panginoon, binigay niya lahat Sabi nga rito sa Romans 12:6 hanggang sa 8, sabi niya, mayroon tayong iba't ibang kaloob. Ayon sa biyaya ni binigay ng Diyos sa atin, kung ito man ay paghahayag ng salita ng Diyos, siya ay maghayag ayon sa sukat ng bahagi ng pananampalataya. Kung ang kaloob ay paglilingkod, paglingkurin siya. Kung ito ay pagtuturo, pagturuin siya. Kung ito ay pagpapayo, pagpayuhin siya. Kung ito ay pagbibigay, magbigay siya ng may katapatan. Kung ito ay sa pangunguna, pangunahin siyang may kasigasigan. Kung ito ay pagkamahabagin, mahabag siyang may kasiyahan. So, saan po tayo nandoon? Sa tinutukoy ng Panginoon. Gawin daw po natin ito ng may kasiyahan. So, hindi natin po pwedeng sabihin wala naman akong kakayanan. Pero binanggit lahat ito. Lahat ay sinabi ng salita ng Diyos. At hindi lamang po yun. Sa isang katiwala, dapat makita rin sa kanya yung pagiging masunurin, obedient to his master. So, ini-expect sa atin ng Panginoon na gagawin natin yung ating mga gawain. Kaya nga sabi niya rito, sa Ephesians 6:5, servant, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling and singleness of your heart as unto Christ. So, ito ang tinutukoy niya rito, kung tayo naglilingkod sa labas. Katrabaho tayo sa labas. So, dapat ginagawa natin, sumusunod tayo, marunong daw tayong sumunod sa ating mga amo. Na according sa flesh, ito yung mga hindi mananampalataya, marahil, Meron tayong pagkatakot, at meron tayong pagsunod, meron tayong paggalang, at meron tayong katapatan. Kasi naglilingkod tayo para makita kung sino tayo. Kasi naglilingkod tayo sa ating mga amo, makita tayo na ito ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Ang nakikita sa atin hindi tayo, kundi nakikita ang ating Panginoon. Sabi nga rito, may nakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. May sinasabi rito, di ba? Sabi nila, yung pakitang tao. Sabi niya, huwag niyong gawin yun. Kasi minsan, masipag lang tayo. Sabi ba? Masipag tayo pag gano'n ang ginagawa natin, pag nakaharap yung boss natin. Pero masisira yung ating, yung dala-dala nating pangalan pag gano'n ang gagawin natin. So, sabi niya, kung kayo maglingkod kayo kahit hindi nakatingin yung inyong boss. Kahit wala yung boss nyo, gawin nyo yung pinagagawa sa inyo. Kasi, doon tayo nakikilala Kristiyano kasi yan, kaya ginagawa nyo yung kanyang trabaho. Pero alam nyo, minsan, yung Kristiyano, napagkakamalan din. Sasabihin nung hindi mananampalataya, lalo na kung kasama mo sa trabaho. Ako dati, nasa labas pa ako nagtatrabaho, madalas kong marinig yon. Sobra ka naman magtrabaho. Masyado kang, ang tawag doon, yung masyado kang sip-sip sa boss natin. Sabi ko, teka, sandali.
Pagsisip-sip ba yung ginagawa mo yung trabaho mo? Sa uri ng trabaho namin nung araw, kinakailangan gawin mo yung trabaho mo dahil doon nakasalalay yung ipasusweldo sa'yo. Pag hindi ka nagtrabaho, ano ang kikitain ng kumpanya? Kung nakadepende lang siya sa deliveries, sa mga customer na dapat na pumasok sa tindahan, at hindi mo ginagawa yung trabaho mo, matagal na yung 1 taon, babagsak yung kumpanya. So pagtatrabaho natin ng tama, hindi yun sa pamamaraan na tayo ay nagsisip-sip. Ginagawa natin yung tama sapagkat ito yung hinihiling ng Panginoon sa atin. Sabi nga rito, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao lamang. So kung ito yung makikita po sa atin, sino ang nabibigyan ng kapurihan? Ang ating Panginoon, lalo na kung kilala tayo na tayo mga Kristiyano. Dapat lang na makilala tayong Kristiyano pag naglilingkod tayo sa labas, nagtatrabaho tayo sa labas. Ibig sabihin, no, nagagawa natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kasi ano bang sabi niya? Mag-witness tayo. Gawin natin yung trabaho natin. Kasi ang trabaho natin, ibahayag ang salita ng Diyos. Na iyon ang pagiging daan para ang tao makakilala sa Panginoon. Kung sasarililin na lang natin, ligtas na ako. Ikaw naman, matigas naman ang ulo mo, bahala ka na. Pero sabi ng Panginoon, dapat mong siran ang bawat isa. Kasi yun yung pamamaraan ng Diyos para makakilala rin sila sa Panginoon. Sabi, marami kami mga gumagawa ngayon, 6 sila. Bagamat iba't iba yung mga ugali nila, 6 na ugali rin yung pakikisamahan mo. Meron medyo madaling kausapin, meron naman yun na akala mo nakikinig, pero hindi naman pala. Pero at least, ginawa mo yung dapat mong gawin. So sabi ko, marunong ka bang magbasa? Sabi niya, kuya, opo. So, tayo kasi hindi naman tayo parating nagkakausap. Bibigyan kita na isang maliit na babasahin. Ito kako, ang tawag dito ay Bible Tracts. So diyan nakasulat ngayon ang salita ng Diyos. Alam mo ba kapag binasa mo yan at naintindihan mo, mayroon kang pangangailangan. Ngayon malakas ka pa. So maaring sinasabi mo, malakas pa naman ako eh. Pero darating ang araw na kailangan mo ang Panginoon. So dapat ginagawa rin natin yung dapat natin gawin dahil hindi habang panahon ay kasama natin sila. So nagpapasalamat din ako sapagkat mayroong 6 na tao na pinagkaloob sa akin ng Panginoon na temporary na nagtatrabaho sa amin. At bawat isa sa kanila, nahalungkat ko kasi yung may Bible na 2 lang yung John and Romans. Yun yung binigay ko sa kanila. At Tagalog po yun. So, madaling maintindihan. So sabi ko, sana mabasa ninyo at makita niyo yung pangangailangan ninyo. Tayo kasi, ang trabaho lang naman natin, mag-share. Hindi natin trabaho na, kinakailangan tanggapin mo ang Panginoon. Bahala ang banal na Espiritu na mangusap sa kanila. Ang importante na gawa natin kung ano yung dapat natin gawin para sa kanila. So, di ba, nasabi natin dapat masunurin o obedient yung isang katiwala. Hindi lang masunurin, kundi dapat ay matapat din siya. As a faithful steward to his master, dapat matapat din siya. Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in a steward that a man be found faithful. So kailangan mapagbatyag din po tayo sa ating sarili. Baka mamaya, sinasabi natin, pero hindi naman natin ginagawa. Madalas tayo inoobserbahan ng ating mga kasama eh. Lalo na pag nagsishare tayo, hindi natin alam, inoobserbahan nila tayo. Kaya minsan pag may pagkakamali ka, minsan napupuna ka. Ay, ganun ba yun? Pero, papasalamat tayo sa Panginoon kasi may salita ang Panginoon na parati nagpapaalala sa atin kung paano natin gawin. Kaya nga sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi na sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. So, pinapaalalahanan tayo. Anuman yung trabaho natin, anuman yung ginagawa natin, gawin natin ito ng buong puso. Kasi sabi nga ng Panginoon,
pagdating ng araw, bibigyan tayo ng commendation. So ano kaya yung sasabihin sa akin ng Panginoon? Nagawa ko kaya yung dapat kong gawin para sa Kanya? Yun yung katanungan na, nagawa ko kaya, nagampanan ko kaya yung trabaho ko? Ganon din yung iniisip ko, nagampanan ko kaya yung trabaho ko dito sa pinagtatrabahuan ko? Minsan nalulungkot ako, lalo na ngayon, ano? Nalulungkot ako kasi meron akong 2 kasama na binigay sa akin para sabihin natin na pangunahan. So steward ako, di ba? Pero ang nakakalungkot, yung 2 kasama ko, hindi pa kami tapos ng school year na ito, parehas na nagpaalam, Lord, meron ba akong nagawang masama? Pero hindi ko naman inaalis sa kanila. Siyempre, meron din silang ibang iniisip para sa kanila. So, ang prayer ko lang para sa kanila, kanina nga tinext ko si Jan, pero siguro baka naubusan na load o maaring naglubat, so hindi siya nakapag-reply. Pero ang prayer ko talaga sa Panginoon, sana yung mga pinagsama namin dito, pinagsama natin sa kanila rito, dala-dala nila at sana magtagumpay sila kung ano man yung kanilang nasa sa isip na dapat na gawin. Sana magawa nila yung mga dapat nilang gawin. So let's pray. O Lord, salamat po Panginoon sa inyong pong salita na patuloy nagpapala sa amin, Panginoon, bilang mga manggagawa, Panginoon, bilang mga pinagkatiwalaan mo, Panginoon. O God, tulungan nyo kami na magampanan po namin ang mga gawain po namin ito, Panginoon. Sana po, Panginoon, kayo ang makita sa amin po, Panginoon, mga gawain po, Panginoon. Hindi kami mapapurihan, Panginoon, kundi kayo, Panginoon, ang mabigyan ng kapurihan, Panginoon. O God, salamat sa pagkakataon, O God, na ginamit mo po, Panginoon, ang iyong pong lingkod. At sana po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kaya po namin gawin na nagpapaalala po, Panginoon, sa amin kung paano kami maglingkod sa inyo. Lahat nito, Panginoon, pinasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen.